Bunsod ng pagkabahala sa pagtaas ng bilang ng mga idinedeklarang lalawigan na nagkakaroon ng kaso ng African Swine Fever o ASF, ay pinapanawagan ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGA Party List kasama ng iba't ibang organisasyon at lupo ng industriya ng magbababoy sa bansa na pabilisin na ng gobyerno ang pag-roll out ng mga bakuna kontra ASF. Ito nila ay upang maagapan ang mabilis na pagkahawa ng mga baboy sa naturang sakit at mapigilan ang pagkamatay ng mga ito na kung hindi maaagapan ay siyang magdudulot ng mas malalang problema sa mababang produksyon ng baboy na hantong sa suliranin sa seguridad sa pagkain at pagtaas ng inflation bunsod ng mababang supply at taas ng demand, partikular ngayong paparating ang holiday season. Diin ni Dennis Tumbaga, chairperson ng Luntian Multipurpose Cooperative, na sa mga nakaraang datos nitong unang linggo ng buwan ngayong taon ay marami nang nawala o naapektuhan sa ASF ng mga hog farmer, backyard hog raisers, maging ng mga negosyante ng feed mills ng baboy. Isa sa mga solusyong nakikita ni AGA Party List Representative Nicanor Briones ay ang pagdeklara ng State of Emergency o State of Calamity para magamit ang Calamity Fund. Anya, para makapagbigay ng pambakuna ang lahat ng LGUs at ang national government dahil wala namang budget at yung budget natin for next year ay para magtuloy-tuloy yung hinihingi nating increase ng budget ng Department of Agriculture 3.6 billion para sa bakuna at para doon sa indemnification yung 4,000, 8,000, 12,000 ay mag-alat ng at least 10% ng population which is aabot ng mga 5 billion pesos. So more or less pati yung sa bird flu na hinihingi natin dapat mag-alat ng additional 10 billion pesos sa budget ng Department of Agriculture para sa 2025. dagdag pa niya, hindi maaari ang pautay-utay na pamamahagi ng bakuna dahil hindi magiging epektibo ang pagsawata at pag-agap sa pagkalat ng ASF. Sa katunayan, ayon sa mga partido ay mayroong kabuuang 150,000 doses ng bakuna ang Vietnam supplier, ngunit hindi lamang ito na ipapamahagi bunsod ng pagkontrol sa budget ng pamahalaan. Kasabay ng pagtalakay sa issue ay nitong Martes din ng umaga ay may inilabas na form ang Bureau of Animal Industry kung saan nakasaad na dito magtatala at lalagda ang mga nais magpalista o rehistro na mga hog farmer na nais mag-avail ng bakuna. Isa sa mga issue na idinidiin ng mga opisyal sa naganap na diskusyon sa Paco, Manila nitong Martes ay ang marami at pagsunod sa normal na protocol ng Food and Drugs Administration sa proseso ng pagsusuri na siyang nakakatagal sa resulta at pag-aproba sa mga ligtas na baboy. Kaya't ayon kay Rico Heron, CEO ng Soro-Soro Ibaba Development Cooperative, na hindi na kailangan pang pag-usapan ang gene sequencing effect ng bakuna dahil ang mga bakuna ay matagal nang ginagamit at sapat ng pruweba na ito ay epektibo. Bagamat maraming mga magbababoy ang nababahala sa seguridad ng kanilang mga alaga, ay hindi hinihikayat na mag-inject o bumili ng sariling bakuna ang mga ito, partikular sa online, dahil walang katiyakan kung ito ba ay ligtas gamitin. Samantala, teorya ng mga stakeholder, tinatayang 50% na ang namatay na mga baboy sa buong bansa, kung saan ibinata ito sa kalahating porsyentong pagbaba ng sales ng feed mills sa merkado. Para naman sa publiko, hinikayat nila na patuloy na tangkilikin ang produktong baboy upang masuportahan ang industriya ng baboy sa bansa. Pagtitiyak naman ng kinauukulan, ligtas ang pagkain nito basta't suriin lamang ng mabuti at tignan kung ito ba ay may tatak ng National Meat Inspection Service o NMIS na nangangahulugang ligtas sa ASF ang naturang produkto. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.